SSS, ito marami nagre-request nito, yung bilugan daw na Mio, yung Gravis. Actually, ito napakabenta nito kasi may mga certain na tao na gusto yung ganitong klaseng Mio. Silipin natin ngayong araw, tara. Ayan na nga, si Yamaha Mio Gravis, bilugan daw na Mio. Kasi hindi naman lahat mahilig sa mga parang sharp details na Mio. Ayan, parang sharp yung edges niya. Hanggang sa mga Mio Eye, di ba? Parang sharp yung edges niya. Maraming bumenta or mabenta talaga yung NMAX. So kung para sa akin or marami din nagsasabi na ito yung bilugan na version ng NMAX sa 125cc category. Kasi kung makikita nyo, bilog-bilog siya. Medyo matataba yung kanyang mga parts na itsura. Pero hindi siya plain na. Kasi kung makikita nyo, pag nasisinagan ng ilaw, meron siyang mga parang inukit na detalye. And yung kanyang headlight ay parang dun sa NMAX na version 1. Kaya yung iba, pinapalagyan to ng parang windshield para magmuang NMAX. And ang ganda naman talaga ng kinalalabasan. Tapos, may Gravis lang dito. Ito isa sa mga pinakamabenta yung matte red. Iba kasi talaga yung pagka-red ng mga Yamaha units. Ito, matte to. Tapos meron lang ditong decals Mio. Very minimalist lang siya pero pag tinignan mo parang pang touring talaga. Kahit upuan, no, napakalapad ng upuan niya, no. Wow. Comfortable talaga kahit na medyo may kabigatan ng sasakay, kahit ng angkas. Mas malapad pa compare bawa sa Aerox. Ayan, no, ang taba ng kutsyon niyan. Ayan, no. Tapos makapit yung kanyang seat cover. Very chunky rin yung kanyang grab bar para sa pillion ride. Very reliable talaga. And ang maganda dyan, full assembly yung kanyang tail light. Pailawin nga natin yung signal light. By the way, ito hindi pa keyless, di susi pa. Pag tinignan nyo, digital na yung panel gauge niya. Ayan, oh. Ganda, diba? Kulay blue. Kulay blue yung panel gauge niya. Medyo may kaliitan lang pero meron ka pa ring button para sa mga choices mo. Trip meter, voltmeter. Napakahalaga may voltmeter para monitor mo yung battery health. Pero just in case naman na madiskarga ka during long rides, meron ka pa ring safety na kickstart. Ayan, oh. Mapapastart mo pa rin yung motor mo sa mahabang biyahe. Hindi kagaya kung wala niyan, tulak ka na. Parang kotse, di ba? So, ayun, mahalaga yun. May voltmeter pa rin. And goods na goods. Odometer, ayan. Sana meron lang orasan, yun lang yung wish ko. Tapos ito, signal lights, indicator, engine check, tsaka high beam, low beam. Ayan yung makikita nyo sa kanya. Kakaiba din dito sa motor na to, Nedisense, ayan, no. Usually kasi ang fuel tank nandito sa ilalim ng upuan. Yung fuel tank niya nandito. Hindi ka na talaga tatayo pag magpapagas ka. Ayan, o. Tutok mo lang to sa gitna, sa open. Pindutin mo yung fuel. Tignan nyo kung gaano kastig yan. Diyan. Wow! Diba? Nandyan na yung fuel. So, sa mga magtatanong, syempre, saan yung tanke niyan? Nasa ilalim po yung tanke niyan. Pero walang dapat ipag-ilala kasi covered po siya ng frame na metal. So, kahit mabangga ka, hindi yan maglilik. Basta-basta. Very safe pa rin siya. And actually, nakakatulong nga ito sa stability ng motor. Kasi yung bigat niya, nasa ilalim. So, pagdating sa mabibilis sa takbuhan, lapat na lapat yung motor kasi yung center of gravity niya, solid nandun. Ang tanong, ilan ang kanyang fuel tank capacity? So, ang fuel tank capacity po niya ay 4.2 liters. Swak na para sa average fuel consumption niya na nasa around 50 kilometers per liter. Still may vary. Pwedeng mas matipid kung mas maganda throttle hobby mo or mas malakas sa gas kung walwal ka naman. Pero FI na rin siya with Blue Core technology. Blue Core will give you more power with less fuel. Tapos sa inyo, yung sinabi ko sa inyo kanina, dito na yung bukasan niya. And ito pa pala, meron siya ditong power outlet. Yan, power outlet. So very modern na rin po ang motor na to. May power outlet na. Kaya lang ang tanong, may power outlet, wala nga lamang bulsa. So, saan may ilalagay ngayon yung cellphone mo, di ba? So, para sa akin, siguro ang recommendation ko, lagay ka dito ng cellphone holder para makapag-charge ka pa rin. Kailangan mo lang ng adapter, makapag-charge ka na. And ayan, meron na din siyang built-in na hazard button. And of course, pag in-start mo, meron na din siyang SMG, Smart Motor Generator. Mas tahimik na i-start, mas matipid sa baterya, mas magaan sa makina. Kabila, regular high beam, low beam, turn signals, tsaka busina. Yun, lakas ng busina, di ba? So ayan, yung ilaw niya pag nasa likuran, ganda. Halogen bulb type pa tong ilaw na to, pero
goods na goods. Gusto ko yung full assembly lang siya na ganyan kasi wala nang mababali in the long run. Halimbawa sa Aerox, pwedeng mabali yung signal lights nun, di ba? Kapag nadali ng mga bata naglalaro. May reflectors din dito, added visibility sa gabi. Ilaw sa plaka, and dito parang damay na sa buong assembly niya. So buksan natin yung upuan para makita ninyo. Dito rin, bubuksan. Yun, bukas na yun. Si storage niya ito, napakalaki, pareha sa Aerox, 25 liters. Ayan, no? Diba? Meron ka ng parang Aerox na seat storage sa ganitong kalaki motor. Sa 125cc kaya malaki yan kasi nga wala dito yung pinakatangke ng gasolina niya. So kasya din dito full face helmet. Of course, still may vary, depende pa rin sa brand and sa shell. Angas, no? Laki. Seat storage, panalo to. Pang travel. Isa pa sa kakaiba sa motor na to is maliit yung gulong niya. Ang gulong niya ay 12 lang, 12 inches wheels. Pero kung makikita nyo, mataba siya, kagaya halimbawa sa likod. 110, 90, 12. So, okay pa rin to, stable pa rin sa high speed. Mas mabilis lang ang acceleration kasi nga, maliit ang gulong. Tapos, naka-monoshock lang siya. Ayan o, unit swing. Ayan, panggilid niya, parehas din nung sa Mio Gear 125. Parehas sila. Sa unahan, ayan, ang cute din ng gulong niyan. 12 din, 100 by 90 by 12. Tubeless na yung tires niya, so wala ka nang intindihan na madaling mabawasan ng hangin o maflatan. Ganda ng fender niya, no? Good quality plastic talaga. Tsaka hindi siya plain lang, ayan, no? Pag natatamaan ng sinag, may mga ukit, no? May mga extra details. Telescopic fork sa unahan and disc brake na rin. Ang kanyang preno with a single pot na caliper. Ayan, no? Ganda, diba? Tapos ito yung kala na iba ABS na, pero speed sensor lang yan para sa speedometer. And maganda timpla ng brakes nito. Kahit na sabihin mo drum brakes lang yung likuran niya, maganda po timpla ng brakes netong Gravis. Parang dun sa mga bagong Aerox na hindi siya basta-basta nagbe-brakes, halos parang dikit na sa ABS yung kanyang technology. Sa gilid naman, ayan, may nakalagay lang Mio. Tapos may emblem siya na Gravis dito. Talagang parang premium na, no? May emblem na. Sa kabila din, ayan, Mio Gravis. Tambucho, ayan, medyo mataba. Air cooling system, 4-stroke, single overhead cam. 2 valves, kaya matipid sa gas. Single cylinder. Max power, hindi ka na rin mabibitin kasi 7 kilowatts at 8,000 RPM na. Tapos maximum torque naman, solid na solid din. 9.5 Newton meter at 5,500 RPM. Walang bitin. Sakto na tong motor na to. Panghanap buhay, bawa Grab, Food Panda, okay na okay. Kayang-kaya yung mga bit-bitin. Tsaka yan, no? May hook yan dito para sa mga gamit, extra gamit. Ayan. Tapos ang ganda nung ano niya dito, parang may stitches yung itsura niya, parang may tahi. Pero yan po ay plastic lamang. Yan, para hindi rin slippery, may mga design din dyan. Solid, no? Ito din, papakan na angkas. Ganda rin, regular, na pang Mio. Alloy. Tapos may kill switch din, of course, side stand. Pag naka side stand, hindi mo mapapaandar ang motor or mamamatay ang makina. Dagdag safety. Para hindi ka umandar na naka side stand, hindi ka madisgrasya. Seat height naman nito, abot na abot din kahit ng mga Pilipino na hindi binaya ng height, 780mm. At least 5'3" in height, walang kahirap-hirap dito. More experienced riders, kayang-kaya to kahit mga 4'8" siguro. Ayan, ayos. Sa mga matatangkad naman, solid na solid din. Hindi kayo magmumukhang na malaking bulas dito sa motor na to. Hindi magmumukhang maliit sa inyo yung motor. Solid, maganda. Ground clearance naman, regular lang, 135mm. Ayan, ground clearance niya. Ayos. So, syempre may mga magtatanong kung magkano tong motor na to. So, alamin natin yung presyo. So, yan, listeners, kasama natin si Sir JM. Bibigyan ko rin ng sticker ko para sa mga maliligaw dito sa Yamaha Platero, Binyan, Laguna. Yan, Yamaha Motor Trade. Sir JM, magkano po tong Mio Gravis na pula? So sa Mio Gravis natin is 85,900. So meron siyang bagong promo para sa mga installment. Ito yung tinatawag natin na affordable. So ang down payment natin is 8,234. Sa 3 years is 3,576. So ang less po natin dyan for the first 6 months is 3,576. May less pa ng 400 yun. Kaya magiging 3,176. 6 months? 6 months per 6 months. Per 6 months. So payables up to 4 years. Up to 4 years. Yun, meron na pala silang 4 years ngayon. So mas konti pa talaga yung hulugan, no? Kung sakasakali. Mababa pa natin. Ayun, salamat Sir JM. Bigyan mo sila pag may naligaw dito. Yes, sir. Punta lang po kayo dito. Thank you. So that's it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan nyo, don't forget to follow this page and give this video a heart or a thumbs up. Ano pang ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog or bigyang silip natin yung specs? Comment your suggestions below. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye na.